Pinilit mong magpatawa para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Lalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Matunag pa rin ang pangalan ni Vice Ganda sa social media. 10 araw nang kumalat ang kanyang jet ski joke na patama sa dating Pangulo na si PRRD, ay samot-saring reaksyon na ang natanggap ng komedyante. Marami ang natuwa, pero marami rin ang di nagustuhan ang kanyang biro, kaya hanggang ngayon ay nag-iingay pa rin ang Duterte supporters. Isa sa hiyaw nila ay hindi tangkilikin ang kanyang endorsement gaya ng McDonald's. Ayon naman sa mga taga-suporta ni Vice, ay wag umanong matakot dahil iilan lang naman ang nag-unfollow sa kanya, konti lang naman raw, ay hindi pa rin malulugi ang McDo, dahil 19 million strong pa silang supporters ni Vice. Tahimik lang ang fast food chain, ni walang official statement na nilabas, pero pinalitan naman agad si Visceral. Si Heart Evangelista na ngayon ang bagong endorser ng naturang fast food chain. Nagbakasyon si Vice sa Singapore kasama si Ayon ng 3 araw, at spotted din sa comedy bar ang komedyante, sa panahong mainit ang pagbash sa kanya. Bukod kay Digong, ay sinali rin ni Vice sa kanyang skit ang Pamilya Villar, at si Senador Marcoleta. Inakala ng karamihan na deadma lang ang senador. Pero meron pala itong patutsyada sa komedyante. Anya, sa harap ng Senado, ay nabanggit niya ang noontime show host sa usaping online gambling, dahil ang DG Plus ay isa sa mga sponsor ng katatapos niyang concert. Operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang ng isang concert. Dagdag pa ng senador ay, isa umanong lehitimong propesyon ang pagpapasaya. Hindi naman umano maganda, na nagpapatawa kagamit ang kapintasan ng iba. Lalo na't marami ang kapintes-pintas sa kanya. Ang layo umano niya sa mga namayapang komedyante, gaya ni Dolphy, Chiquito, at iba pa. Na nakakapagbigay saya sa mga tao, na hindi nanakit ng kapwa. Wala ba raw umanong kapamilya o kaibigan, ang makakapagbigay ng payo sa komedyante? At saan pa niya ay may psikolohikal na problema umano si Vice Ganda. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Nakakaawa di ba? Siya nga, may problema sa sarili niya hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. May doktrina umano ng cognitive dissonance na kinabilangan ang komedyante. Hindi umano nito alam kung babae ba siya o lalaki. Pero hindi na umano nito palalawakin ang isyu na ito. August 16, 2025, Sabado, nang muling bumalik si Vice sa It's Showtime. Ilan sa mga netizens ang nakahalata, na namamaga pa umano ang kanyang mga mata. Naging makapal man ang makeup niya, ngunit hindi raw maitago nito ang lungkot. Halata umano na hindi gaanong masaya ang komedyante, at hindi abot sa bubong ang kanyang enerhiya. Walang celebrity ang naglakas loob na suportahan si Vice, at sinabing tama ang kanyang mga ginawa. Mga content creators lang halos, at mga taong vocal sa kanilang political views, ang walang pag-aalinlangan na sumuporta kay Vice. At ang tagapagsalita ni PBBM na si Attorney Claire. Siya naman nagsabi nito Diba? Si Digong, kaya nanalo yan. I thought na matatang. Sumali, ako nabudol. Definitely hindi man akong papabudol kay Sara, no? Hindi na, I know na. Nagpapasalamat naman si Vice sa mga nanood, at anya successful ang kanilang concert ni Regine Velasquez Alcacid. Nagpapasalamat din siya sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Sa pasasalamat ko sa pagmamahal nyo, lahat kayo rito ililibre ko sa McDonald's mamaya!